Pumunta ka pala ng Iloilo pero hindi mo malang sinabi sa akin? Eh di sana nakasama ako sa'yo. Napahinto ko sa akmang pagkakbang ng kanyang paa para umakyat sa hagdan si Ana nang marinig niya ang sinabing yon ni Lalang na magkita sila ng Lunes na yon. Kunot ang noong nalingon niya ang best friend ni Amelie. Anong sabi mo? Ako? Pumunta ng Iloilo? Huli niya na naisip na baka ang kakambal niya ang tinutukoy nito. Nakita kaya kita sa page ng The Rhythm. May concert sila nung Saturday sa Iloilo, di ba? Pumunta ka palang bruha ka, kala mo naman. Pareho lang tayong adik na adik dun eh. Pero di mo man lang ako niyaya. Ang The Rhythm na tinutukoy ni Lalang, isa sa pinakasikat na boy band ngayon sa bansa. Base sa sinabi nito, mukhang fan na fan si Amelie ng band na yon. Pero totoo kaya ang sinabi ni Lalang na nakita ron ito sa page na nasabing boy band ang kapatid niya? At huwag ka na mag-deny pa, dahil may ebidensya ako. Kunwari nagtatampo pang dagdag nito, sabay labas ng mamahaling cellphone mula sa shoulder bag nito. Halos pigilan naman ni Ana ang kanyang hininga habang hinihintay matapos si Lalang sa pagsascroll sa cellphone nito. Hero, di ba ikaw to? At kasama mo pa nga si Rico, ang dahil niyo talagang tatlo. Kahit naka-side view kayo dyan, kilalang kilala ko kayo. Napalunok si Ana na ipakita sa kanya ni Lalang ang sinasabi nitong picture sa page ng The Rhythm. Muntik man laki ang kanyang mga mata na makita niya si Amelie, naka-side view at kaharap ang isang lalaki na nakilala niyang si Rico. And Lalang was right. Kahit naka-side view si Amelie, siguradong ang kapatid niya yun. Dahil para lang niyang nakita ang sarili. Ibig sabihin, totoo nga, nasa Iloilo talaga ang kakambal niya. At hindi pa rin to naghahanap ng mga Grayson hanggang ngayon. At kung nagtatago nga si Amelie, bakit nagpakita to sa public? Gayong alam naman itong magiging daan yun para mahanap to. Ano? Aamin ka na o hindi? Tinampal siya ni Lalang sa braso. Tayo mo talaga? Kahit ang Rico na yun, lagot din sa akin kapag nagkita kami ulit eh. Di na nga siya nagpaparamdam sa akin eh. Saglit nag-isip na ikakatwiran si Ana para malusutan niya yun. Kunwari nagkamot siya ng kanyang baba. I'm sorry lang. Biglaan kasi ang pag-alis namin nung Sat eh. Wala naman sana talaga akong balak bumunta dyan pero pinilit lang ako na Jason. Kasi nga alam niya, diehard fan ako ng The Rhythm, di ba? So, kasama mo si Jason? Yes, doon na rin kami nakita si concert si Enrico. Eh, ba't wala sa picture si Jason? Ba't kayong dalawa na ni Enrico ang magkasama? Imposibleng lubayin ka ni Jason pag ganyan karami ang tao sa paligid. Ayaw nga nun masagi ka kahit kaunti. Baka nag-restroom siya that time. Mabilis na palusot ni Lalang. Laking pasalamat ni Ena, tumigil na sa pagtatanong ang kaibigan ni Amelie. Mukhang nakumbinsi naman niya ito. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Ana. Nagulat siya nang pagtingin niya sa loob ng kanyang bag, nakita niyang lumang cellphone ni Amelie ang nadala niya. Doon nakasave ang number ng adoptive mother nito. Pero mula sa contact name ng mommy, pinalitan niya yun ng Mrs. Grayson para di siya malito. At yun ang kasalukuyan tumatawag sa kanya. Sa pagkataranta, nalimutan niya si Lalang pala ang kaharap niya. Nilabas agad ang cellphone at napatingin to sa screen, pero di na yun pinansin pa ni Ana. Nagmadali siyang nagpaalam kay Lalang para sagutin ang tawag ni Mrs. Grayson. Di na siya makapaghintay, maibalita niya rito ang bagong nalalaman niya tungkol sa kinaroroonan ni Amelie. Ngunit kung kailan sasagutan niya na ang tawag ng ginang, saka naman natigilan at napaisip ang dalaga. Oras na matagpuan ng mga tong kakambal niya sigurado, pauwi na agad nito yon at siya na may ora-orada ng pababalikin ng Siargao. Dahil kasama sa usapan nila na hindi sila po pwedeng magkita ni Amelie at malaman ang tungkol sa pamilya nito. Gayunman, wala siyang balak to pa rin yon. Nangako siya sa kanyang sarili bago umalis ng Siargao. Iaharap niyang kambal sa kanilang mga magulang, lalo na ngayon sa kalagayan ng kanilang ina. Lihim lang sana niyang kakausapin si Amelie para ipaliwanag dito kung bakit sila nagkahiwalay. Pero paano niya yun magagawa kung ang mga Grayson ang una makakatagpo sa kapatid niya? Bakit bang tagal mong sagutin? Masungit na bungad na naman sa kanya ng ginang nang sa wakas sagutin niya ang tawag nito. Kung di niya lang nalaman sa mga magulang niya na nagsimula ng magpagamot, ang nanay Gemma niya dahil sa pera natanggap ng mga to, na akala galing sa kanya, papatulan na naman ni Ana ang kasungitan ni Mrs. Grayson. Nasasayang oras ko kakahintay sa'yo. Pasensya na ho kayo. Malapit ho kasi magsimula ang klase at may quiz kami mamaya. I don't care. Maagap itong putol sa pagpapaliwanag ni Ana. Ang gusto ko lang, malaman mo palang kailangan kung saan posible nagtatago ngayon ng kapatid mo. Hinalugog na ng mga tauhan ko ang buong Iloilo, pero di nila mahanap ang kapatid mo. Malaking pera nang nauubos ko sa malditang babaeng yon.
Masyado niya nang sinasagal ang pasensya ko. Lalo na ngayon ayaw pang pumirma ni Jason sa merger. Kahit di niya sabihin, alam ko. Hinihintay pa niyang maikasal sila ni Amelie bago siya pumayag na makipag-unite sa company namin. Mahabang pahayag ni Mrs. Grayson. Baka sa boses nito na ang galit. Kaya pala umagang umaga kay init ng ulo nito. Pero bakit nga kaya ayaw pang pumirma ni Jason? Tsaka wala tong nabanggit sa kanya tungkol doon. O baka ayaw lang nitong involve si Amelie sa usaping negosyo. Napatiimbagang si Ana. Dahil lalo niyang napatunayan na hindi totoong mahal ng mga Grayson ang kapatid niya. Para lang itong isang bagay na pinahahalagahan dahil may malaking pakinabang. Sige ho, subukan ko ulit ako usapin si Lalang at baka may alam pa siya. Kumuyom ang kamay ng dalaga. Lalong di niya muna sasabihin dito ang kinaroroonan ng kapatid. Ngayon siya mas naaawa kay Amelie. Kung di lang talaga niya alam na mahal ito ni Jason. Pupuntahan at kukumbinsin niya ang kakambal na wag nang bumalik sa piling na kagisna nitong pamilya. Na umuwi lamang lang na ito sa kanila. At kung may iba talaga siyang mapagkukunan ng perang pampagamot ni nanay. Halos kabababa lang ni Ana nang tawag ni Mrs. Grayson na makatanggap din siya ng tawag mula sa kanyang ama. Hello, Tay. Kamusta po kayo dyan? Masiglang bati niya sa kanyang tatay Dante. Agad niyang naramdaman ang pamamasa ng kanyang mga mata dahil sobrang namimiss na niya ito. Kamusta si nanay? Okay na okay naman ako, nak. Huwag ba kaming intindihin ng tatay mo? Singit ni Nanay Gemma mula sa pag-uusap nilang mag-ama. At may magandang balita kami sa'yo. Naliwanag mukha ni Ana dahil naramdaman din niya excited sa boses ng ina. Magandang balita? Ano po yun, Nay? Sinabi sa akin ng doktor ko kanina, may malaking charity daw nag-sponsor sa pagpapagamot ko. Ang kinaganda pa nun, sasagutin daw nila hanggang tuluyan akong gumaling. Kinatuwa ng dalaga ang magandang balita ni Nanay Gemma. Talaga ho? Sino daw pong may-ari ng charity na yon, Nanay? Ayaw nga ipasabi anak eh. Ang kanyang tatay Dante ang sumagot. Gusto kasi sana namin pasalamatan ng personal pero ayaw magpakilala. Di bali anak, ang mahalaga, may tutulong na sa atin sa pagpapagamot ng nanay mo. Pagpalain nawa ng Diyos kung sino man ang taong yon. Lalo't sinabi ng doktor na hindi lang pala ang nanay mo ang tinulungan niya rito sa Siargao, kundi marami pang iba. Oo nga po, Tay. Kung sino man po siya, sana po pagpalain po siya ng Diyos. Napakabait po niya. Taos sa pusong saad ni Ana. Kahit sa man ay gustong makilala ang tao sa likod ng charity na tumulong sa kanyang ina. Hindi man ngayon pero sa tamang panahon kapag nakauwi na siya ng Siargao. Gagawin niyang lahat para makilala ito at mapasalamatan ng lubos. At alam mo ba anak, dagdag balita ng kanyang Nanay Gemma. Nirefund ng charity na yon ang lahat ng perang nagkasos namin ng mga naunang session ko. Buti na lang dahil po pa rin ang perang na ibalik namin sa mga Grayson. Kaya wag ba nang problemahin ang pagpapagamot ko? Anak, umuwi ka na lang dito. Nagsalubong ang ganyan. Nakilay ni Ana. Ho? Bakit ho niyo po binalik ang pera sa kanila? Saglit na katahimikan ang namayani sa kanilang linya. Gayunman ramdam ng dalaga na para nag-aalangan pa ang kanyang mga magulang na sabihin sa kanya ang totoo. Nay? Tay? Naguguluhang untag ni Ana sa pananahimik na mga ito. Ano po ba talagang nangyari? Bakit ho binalik niya sa mga Grayson ng pera? Sahod ko po yun. Alam na namin ang totoo, anak. Sinabi na sa amin ng mga Grayson ang totoo na kaya ka raw nandyan para magpanggap na si Amelie. Pumiyok ang boses ni Nanay Gemma na muli itong magsalita. At alam namin kung bakit mo yan ginawa at yon ay para magpagamot ako. Umawang ang bibig ng dalaga. Di siya nakakibos sa labis sa pagkagulat. Bakit naman yon sinabi ng mga Grayson gay may usapan sila na wag ipaalam sa mga magulang niya ang totoo? Nawala na sa atin ang kapatid mo, Annabelle. Hindi namin kakayanin kung pati ikaw mawawala rin. Medyo emosyonal na rin ang tatay Dante niya. Napakasakit na sa amin ng Nanay Gemma mo na habang buhay na naming hindi makakasama si Amelie. Baka di na namin makayanan ang sakit pag pati ikaw. Hindi baling mamatay ako, Annabelle, basta umuwi ka lang dito sa Siargao. Dugtong pa ng nanay niya. At alam ng dalaga na kapag binanggit na ng mga ito ang buong pangalan niya, seryoso ng nanay at tatay niya. Nakagat ni Ana ang kanyang bibig dahil sa halo-halong nararamdaman. Hindi naman po ako mawawala sa inyo eh. Tsaka isa pa, ginagawa ko rin po ito para tulungan si Amelie. Total, nabuko na rin naman na siya ang kanyang mga magulang, kaya't sinabi niya ng buong katotohanan na kinagagalit ng mga to.
Napakawalang hiya talaga ng mga Grayson na yan. Galit na wika ng tatay Dante niya. Nangako sila sa amin noon ng nanay mo na mamahalin at aalagaan nilang kapatid mo kaya't pumayag kaming ibigay sa kanila. Narinig niya ang pagngalit ng mga ngipin nito. Umuwi ka na dito sa Siargao, Annabel. Bantayin mo tong nanay Gemma mo at akong harap sa mga Grayson na yan. Mariing napapikit ang dalaga. Di na nga pala niya dapat sinabi ang totoo. Nadulas lang naman siya dahil hindi siya sanay na nagsisinungaling sa kanyang mga magulang. Wag na po tay. Alam ko na ho kung nasan si Amelie at nakausap ko na siya. Kinagat na naman ni Anna ang lower lip niya. Kailangan na naman niya magsinungaling ulit sa kanyang mga magulang para lang pigilan ang galit ng kanyang ama. Susunduin ko po siya at uuwi na siya rito at saka po ako uwi dyan sa Siargao. At ipinapangako ko ho sa inyo dadalhin ko siya dyan para magkita kayo ulit. Narinig niya ang paghikbi ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Alam ng Diyos kung gaano namin ka gustong makita at makasamang muli ang kapatid mo, anak. Pero malaki ang utang loob namin sa mga Grayson kahit kanyan sila. Kung di sa yaman nila, wala na sana ngayon ang kapatid mo. Masaya na kaming malaman na nasa maayos siyang kalagayan at ligtas na ang buhay niya. Paano yun naging maayos kung pinipilit nilang ating anak na magpakasal sa lalaking ayaw naman niya? At dahil lang sa pera? Galit pa rin si Tatay Dante. Paano kung sasaktan lang siya ng taong yon, Gemma? Hindi ako papayag kahit magkamatayan man kami. Babawiin ko sa kanila ang anak natin? Napakabait itong tao na Jason, tay. Nay, siya ho mapapangasawa ni Amelie? May naang sagot niya para pakalmahin ng ama. Mahal na mahal niya ang kakambal ko at sa tingin ko, mahalin doon siya ni Amelie pero napipressure siya sa mga magulang na kumukup-kup sa kanya. Kaya wag na ho kayo mag-alala. Kailangan ko lang ho siyang sunduin. Sasamahan ko siya pabalik sa mga Grayson, kami ni Jason, para masigurong kaligtasan niya. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi ko ho pababayaan ang kapatid ko. Pero anak, basta ho, magtiwala lang kayo sa akin, please. Hindi ko ho kayo bibiguin. May bahid ng lambing pero may determinasyon na pangungumbinsin niya sa mga magulang. Di naging madali kay Ana yon. Ilang minuto rin siyang nakiusap sa nanay Gemma at tatay Dante niya bago niya to tuluyang nakumbinse. Ngayong alam na ng mga magulang niya ang totoong misyon niya dito sa Maynila, hindi niya na kailangan ng pera ng mga Grayson, lalong naging desidido si Anang puntahan at kausapin si Amelie. Kailangan niyang masigurong talagang may pagmamahal din to kay Jason. At kapag ganun nga, kukumbinsihin niya ito na ituloy ang pagpapakasal sa binata. Sasabihin niya rito kung gaano to kamahal na Jason. Tsaka niya kukumbinsihin ng dalawa na magpakasal dahil totoong nagmamahalan at hindi lang dahil sa pagmamanipula ng mga Grayson. Masakit man yun sa puso ni Anna, ngunit kailangan niyang gawin ang tama. Ito na ang tamang panahon para magising siya sa katotohanan na di talaga siyang tunay na nagmamay-ari ng isang Jason Mondragon. Ang pagmamahal niya rito hanggang panaginip na lang at mananatili na lang tong boyfriend niya sa kanyang panaginip. Nagmamadaling binalikan ni Ana si Lalang para alamin ang eksaktong kinaroroonan ng kaibigan nitong si Rico sa Iloilo. Bukas na bukas din pupuntahan niyang kapatid bago pa siya maunahan ng mga Grayson. Ngunit gulat na gulat ang dalaga nang salubungin siya ni Lalang ng isang malakas sa sampal na magkita silang muli. Sino ka? I know you're not Amelie. Isa kang impostor. Galit na wika nito kahit nanlaki ang kanyang mga mata habang sapong kanang pisngi na sinampal nito. Noong unang araw pa lang ng pagpasok mo, duda na ako sa'yo eh. Pero di ko lang pinansin dahil akala ko mali lang ako. Hanggang labanan mo si Andrew, bagay na kailanman never gagawin ng best friend ko dahil takot siyang masungkot sa gulong mga magulang niya. Tapos tinawag mong babe si Jason, samantalang honey ang tawagan ng dalawang yon. At yung nakita ko kaninang contact name ng mommy niya sa cellphone niyang ginagamit mo, doon na ako lalo nagduda sa'yo. Dahil ako nag-save ng pangalan ng mommy niya sa contacts niya, which is Bruja with devil emoticon at hindi Mrs. Grayson. Kaya pala takang-taka ka kanina nang sabihin ko sa'yong pumunta ka ng Iloilo. Hindi pala talaga ikaw yun kundi si Amelie. Gumawa ako ng paraan para makontak si Rico at kinonfirm niya sa akin kasama nga raw ngayon sa Iloilo ang best friend namin. Laro ng laki ang mga mata ni Ana at di siya nakapagsalita. Tama nga siya noon. Sila lang ang posibleng unang makakaalam na sekreto niya. Sino ka ba talaga? Bakit mo inagaw ang katauhan ng best friend ko? Kapag Juan, litong-litong tumingin sa kanya si Lalang. I can feel hindi ka masamang tao. Kaya't sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Hindi kita isusuplong sa mga polis. Alam mo na isang krimen ng I'm her twin sister and I'm here to help Amelie. Walang ligoy na sagot ng dalaga at sila lang naman ngayon ang nashock sa revelasyon niya. Di na tinapos ni Anne ang klase niya ng araw na yon.
Matapos makumbinse si Lalang na sabihin sa kanya, ang eksaktong kinaroroonan ngayon ni Amelie ay umuwi na siya. Sasamantalahin niya ang pagkakataon na nasa opisina pa nito sa Jason. Kailangan na makaalis siya ng mansyon bago pa man ito dumating. Tamang-tama rin naman na umalis si Lorenzo kahapon para bisitahin naman si Axel at ang mga kaibigan nito. Sobrang sakit sa kanya na ganito matapos ang peking pagmamahalan nila ni Jason. Ngunit kailangan niya itong ibalik sa totoong nagmamay-ari dito. Kailangan din niya ang unang makatagpo ay kay Amelie. Kailangan niyang humingi ng tawad dahil sa pagtatraidor na ginawa niya sa nobyo nito. Okay lang kahit di siya mapatawad ng kanyang kapatid. Ang mahalaga mapatawad nito ang kanilang mga magulang. Maangako na rin si Ana sa kakambal niya na magpapakalayo-layo at hindi manggugulo sa relasyon nito kay Jason. Sa ngayon, di pa niya alam paano hingi ng tawad sa binata. Pagkakatiwala na lang siguro muna siya ng tadhanang lahat. Di pa kasi niya kayang humarap muli dito kapag nagkaalaman na ng totoo. At kung sakaling magkita silang muli, bahala ng Diyos. Nakahanda si Anang tanggapin ang galit ni Jason kung sakali. Sapat na sigurong habang buhay siyang magmamahal dito ng walang katugon. Dahil ngayon palang batid niyang hindi na muling titibok pang puso niya para sa ibang lalaki. Aalis din po kayo, Ma'am Amelie? Nagtatakang tanong ni Trisha na masalubong siya nito sa hagdan, bitbit ang kanyang bag. Wala pa nga si Jason nang dumating siya. Wala rin si Manang Flora dahil namalengke ito kasama si Amara. Umalis din po kasi si Sir Jason. Ang sabi ni Mang Dario nagpapahatid daw po sa piloto papuntang Iloilo. Ano? Halos nanluluwa ang mga matang bulalas ng dalaga. Wala man siyang ideyang pupuntahan niya sa Iloilo. Naglakas loob pa rin si Anang bumiyahe ng araw ding iyon. Sa airport na siya kumuha ng ticket. Sa kamamadali niya hindi niya napansin na iwan niya palang cellphone ay pinahiram sa kanya ni Mrs. Grayson. Habang sinadya niya namang iwan ang cellphone na binigay sa kanya ni Jason. Bilinin na lang niya kay Trisha na sakali mang hanapin siya ni Jason. Sabihin nito umalis na siya, yun lang. Dahil mukhang di na rin naman mangyayaring hahanapin siya ni Jason. Kung totoo mang nasa Iloilo to ngayon, sigurado, natuklasan na nito ang panlolokong ginawa niya. Hindi niya alam kung paano, pero nasisiguro ni Ana alam na rin ni Jason kung nasa ng totoong fiancé nito kaya pinuntahan. Hapon na makarating ang dalaga sa Iloilo, agad siya naghanap ng taxi para magpahatid sa address na binigay sa kanya ni Lalang. Yun daw ang bahay na tinutuluyan ni Amelie sa lugar na yon. Kayunman din ito sinabi kung sino ang kasalukuyang kasama ng kakambal niya. Siya na raw bahala makatuklas dahil wala raw ito sa posisyon. Nagtataka man si Ana sa sinabi nga ni Lalang pero di niya na to pinilit pa na magsabi. Ayaw niya na tong masangkot pa. Tama nang pati ito'y niloko niya. Napakabait pa naman ng babaeng yon. Ma'am, nandito na po tayo. Untag sa kanya ng taxi driver. Halatang hirap tong magtagalog pero pinilit nito dahil nalaman tayo siya sa lugar na yon. Ito po ang address na binigay ninyo sa akin. Saglit di kumibo ang dalaga. Tumingin muna sa labas ng bintana. Nasa loob pa rin naman sila ng city. Di niya napigilan ang kaba na biglang bumangon sa dibdib niya na mapatingin siya sa isang simple at lumang bungalow house. May gate na kulay gray at sa labas nakasulat ang address na hawak-hawak na ngayon. Maraming salamat ho, tatang. Nakangiting saad niya sa taxi driver sabay abot dito ng 1,000 piso. Keep the change na lang po. Abot ay nga ngiti at todo pasalamat sa kanya matandang taxi driver. Naku, maraming salamat ho, ma'am. Hindi ko ho tatatanggihan dahil wala pa ho kumaayos na biyahe mula kaninang madaling araw. Bibigay ko na lang ho sa inyong contact number ko para kung kailangan nyo ho nasusundo sa inyo rito, pupuntahan ko kayo. O maliwala sa mukha ni Ana. Mukhang kailangan nga niya ng service sakali mang magkita at nagkausap na sila ni Amelie. Sige ho, maraming salamat ho. Pagkatapos iabot ng taxi driver ang cellphone number nito, buwaba na ang dalaga. Isang malalim na hininga muna ang pinakawalan niya bago siya dahan-dahan humakbang palapit sa gate. Medyo madilim ng mga sandaling iyon at walang ilaw sa gate. Di agad siya mapapansin kahit tumayo siya ron ng matagal. Maliban na lang kapag sinipat siyang mabuti. Gayunman maliwanag ang buong bakuran. Kahit ang bahay maliwanag din sa loob kaya't kitang-kita ni Ana ang paglabas ng figura ng isang babae mula sa main door. May hawak tong cellphone na nakadikit sa tenga nito. Naulinigan niya na may kausap ito pero di malinaw sa pandinig niya. At nang humarap to sa gawin niya agad na nanlaki ang kanyang mga mata na makilalang kakambal. Amelie! Ngunit di pa man siya nakakabawi, isang lalaki naman ang sumunod sa kakambal niya. Agad tong yumapos mula sa likuran ni Amelie. Kitang-kita niya ang matamis ng iting sumilay sa labi ng kapatid niya.
Bago nito nilingon ang lalaki at saka naghalikan ng dalawa. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Ana sa mga sandaling iyon dahil ang lalaking kahalikan ngayon ng kapatid niya walang iba kundi si Jason. Tama ngang hinala niya. Alam na nito ang buong katotohanan. Ito na ang katapusan ng mga panloloko niya sa binata. Aanin niya ang consequences ng desisyon niya na dugtungan ang buhay ng kanyang ina. Gayunman, walang pinagsisihan ng dalaga. Maliban sa sobra-sobra nasasaktan ngayon ang puso niya para tong binuhusan ng asido. Ayon sa isang kanta, but serves her right. Dahil wala naman sa usapan nila ni Mrs. Grayson na isali niya ang puso niya sa pagpapanggap niya, pero hinayaan pa rin niyang kanyang sarili na mahulog kay Jason. Napakuble sa poste ng gate si Ana nang makita niya na palaot doon sina Jason at Amelie habang magkahawak kamay. Halata ang saya sa mukha ng mga to na para bang walang nangyari. At kung titingnan niyang mabuti ang mukha ng kakambal niya, parang dito nakipagtanan sa ibang lalaki dahil nakikita niya ang pagmamahal nito sa binata. Nakahinga siya na maluwag nang dito muloy sa paglabas ng gate ang totoong magkasintahan dahil hindi pa siya handang humarap sa mga to. Bagay na akala niya napaghandaan niya na bago nagdesisyon sumugod dito. Bahagyang sumilip sa bakal na gate si Ana at nakita niya huminto sina Amelie at Jason sa isang halaman. Mukhang tulad ng nanay Jama nila, mahilig din to sa mga halaman at bulaklak. Look, Han! Ang gaganda na ulit ng mga dahon niya. Medyo malapit na sa kinatatayuan niya mga to, kaya dinig na niya ang usapan ng dalawa. At tama nga noon si Mrs. Grayson, magkaboses silang dalawa ni Amelie. At mas lalo pa pala silang magkahawig sa personal. So, are you happy now? Malambing naman na sagot ni Jason at kitang-kita niya kung paano nito muling yapusin ang bewang ng kakambal niya. Akala mo kasi mamamatay na yan, di ba? Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ni Ana dahil sa sakit ng mga sandaling iyon. Akala niya na ihanda niya na ang kanyang sarili sa mga madadatnan niya rito. Pero di pa rin pala ganun kadali na makita ang lalaking mahal mo na may kayakap na iba. Gayong kaninang umaga lang silang dalawa pa ni Jason na naglalambingan. Ang tagal pa nilang nagsalo sa mainit na sandali kagabi at kahit hindi man nangyaring hiniling niya noon na may mangyari sa kanila dahil daw mataas ang respeto nito sa kanya at gusto ni Jason maikasal muna bago nito kunin ang pinakaingatan niyang bagay. Para kay Ana, isa pa rin yun sa pinakamasayang gabi na nangyari sa buhay niya. Kaya pala sinulit niyang halos minutong magkasama sila kagabi hanggang kaninang umaga. Dahil yun na pala ang huling beses na mararamdaman niya ang init ng pagmamahal nito kahit di naman talaga yon para sa kanya. Thank you for your help, hon. Without you, baka di ko na nasalba tong halaman ko. Narinig niyang wika ni Amelie na napakalambing ng boses. At nang tumingin ulit si Ana sa dalawa na saksihan niya, nang halikan nito sa mga labi si Jason. Naikuyom na lang ni Ana ang mga kamay niya para pigilan ang kanyang sarili, na lalong masaktan. Baka kasi hindi niya makayanan ng sakit at paninibog ko. Baka mapaiyak siya at bigla na lang aalis na hindi nagagawa ang totoong pakay niya rito. Thanks to Lorenzo, siya ang nagbigay ng tips sa akin paano alagaan ang halaman na yan. Sabi naman ni Jason na sandaling nagpatigil kay Ana. Daramdaman niya kung paano nag-eratiko ang tibok ng puso pagkarinig sa pangalang binanggit na Jason. Di na balay ng dalaga, kanina pa pala siya nakatitig kila Jason at Amelie. Huli niya nang na-realize na kahit ang masarap na halikan ng mga to, nagawa niyang panoorin habang tumutulo ang mga luha niya. That scene was too much for her. Di pa pala talaga kaya ng puso niyang masaksihan mismo ng dalawang mata niya ang pagmamahala ng kanyang kapatid at ng lalaking tinatangi ng kanyang puso. Di niya kayang humarap sa mga to sa oras na yon dahil sigurado sasabog ang kanyang emosyon. Medyo nanlalabo ang mga mata ni Ana dahil sa dami ng mga luhang bumabalong sa kanyang mga mata na magdesisyon siyang umalis na lang muna sa lugar na yon para patigilan ang patuloy na pagkapunit ng puso. Di niya alam kung kailan, pero babalik na lang siya rito at aharap kina Jason at Amelie kapag napakalma niya na ang sarili niya. Akmang tatawagan sana ni Ana ang numerong binigay sa kanya ng taxi driver na may makita siyang isa pang lalaking lumabas din mula sa bahay na yon. Di niya alam kung paano, pero naramdaman na lang ng dalaga na tila unti-unti na buong muli ang nagpira-pirasong puso niya na makita ng mga mata niya ang lalaking kamukhang-kamukha ni Jason. Lorenzo! Tila binayo sa kaba ang puso niya habang patago itong pinapanood na naglalakad palapit sa magkasintahan. Nakasuksok sa magkabilang bulsa ng shorts ang dalawang kamay nito habang seryosong mukha. Ano? Kailan tayo babiyahe pabalik ng Maynila?
Lalo lang kumabog ang dibdib ni Ana nang marinig niyang boses na yon. Ramdam niya paano kumislot ang puso niya kahit bakas ang pagkayamot sa boses ni Lorenzo habang kausap ang dalawa. Naiiba sa malambing na tono kapag magkausap silang dalawa. I'm worried. Ang sabi ni Trisha nang tumawag ako, umalis daw si Ana sa bahay mo. I tried to call her, pero iniwan niya palang cellphone na binigay ko sa kanya. Nakapatay din ang cellphone mo na ginagamit niya. Kay Amelito tumingin. Daig pa ni Anang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig niyang lahat ng sinabi ni Lorenzo. Ano raw? Alam nito nang Ameling nakatira sa bahay ni Jason ay siya? Pero paano nito nalaman ang pangalan niya? At ito raw ang nagbigay sa kanya ng cellphone. Ibig sabihin, kay Lorenzo talaga yun galing at di kay Jason? Ngunit paano nito nalaman ang lumang cellphone na ginagamit niya ay ang dating cellphone ni Amelie? At bakit ito pa ang tumawag kay Trisha para kamustahin siya? Bakit hindi si Jason? Naguguluhang napaisip ulit sa tatlo si Ana. Malinaw naman na narinig niyang lahat ng mga sinabi ni Lorenzo. Pero bakit yun maintindihan ng utak niya? Maliban sa alam niyang alam na ng mga to na siya talaga si Ana at nagpapanggap lang na si Amelie. I'm sorry Lorenzo. Sorry kung pati ikaw nadamay sa padalos-dalos sa desisyon ko. Narinig ni Ana ang wika ni Amelie. Para tong nahihiya na nalulungkot. I really wanna go home. Gusto ko na rin makita ang kakambal ko at mag-sorry din sa kanya. Dahil inayaan ko siya na gamitin din ng parents ko. Katulad din ng panggagamit na ginawa nila sa akin. Pero natatakot pa ako kina mommy at daddy for sure. Hindi nila ako mapapatawad sa ginawa kong to. Lalo na talagang naniwala sila na nakipagtanan ako sa ibang lalaki. Sigurado itatakwil nila ako. Natotop ni Ana ang kanyang bibig nang marinig din niya ang sinabi ng kanyang kakambal. Base sa mga yon mukhang umpisa pa lang alam na nitong lahat-lahat. Nakita niya kung paano hawakan na mahigpit ni Jason ang kamay ng totoong kasintahan nito. Sinabi ko naman sa'yo wala kang dapat ikatakot, hon. I'm here for you, hindi kita pababayaan. At alam mo na ano man ang sasabihin ko, susundin ng mga magulang mo. Hindi sila magagalit sa'yo kapag nalaman nilang totoo, na wala ka namang sinamahang ibang lalaki kundi ako lang. Larong nagimbal si Ana sa pasabog ni Jason. Di niya na alam paano pa ipoproseso sa utak niya lahat-lahat ng mga narinig niya. At tinagdagan pa yun ng mga narinig ulit kay Lorenzo. Pero paano naman ako? Paano ko sasabihin kay Ana ang lahat-lahat? Hindi ko na kayang lokohin siya. Yes, madali ang magpanggap na ikaw bro, pero hindi ko na kayang sakit. Sa tuwing pinaniniwala ko siya ng lalaking kasama niya, ay ang lalaking mahal niya. 6 months later. Tuwang-tuwa si Ana nung araw na yon dahil naubos na naman ang nilalako niyang danggit, lamayo at kasoy. Holy Week kasi ngayon, kaya't dumagsa ang turista sa isla ng Paraiso. Isa yung nakatagong isla sa lugar ng Palawan. Dito niya piniling magtago pansamantala pagkatapos yung takasan na masakit na karanasan niya noon sa Manila. Nang marinig noon ni Ana ang buong katotohanan, feeling niya, pinagkaisahan siya ni na Jason, Lorenzo at Amelie. Aminado naman siya may kasalanan din siya dahil sa panloloko niya. Pero mas masakit lang sa part niya dahil na-involve ang puso niya. Di niya matanggap pinagmukha siyang tanga ni Lorenzo sa pinagpapalit-palit ng katauhan para lang paglaruan siya. Kaya't ng araw na yon, di siya humarap sa mga to at umalis na ng Iloilo. Umuwi siya ng Siargao para sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo. Ayaw na niyang lokohin pa mga to kaya't inamin niya na ang totoong dahilan kung bakit umuwi siya na bigong tuparin ang pangako niya sa kanyang nanay at tatay na isama si Amelie pag uwi ng Siargao. Naintindihan siya ng kanyang mga magulang. Sa halip ang mga tupang tumulak sa kanyang magpakalayo-layo para makalimot. Alam kasi nila na siguradong pupuntahan siya ron ni Jason at Amelie para magpaliwanag, pero sarado pa rin ang isip ni Ana ng mga sandaling iyon. Pasyado pang nadudurog ang puso niya para harapin ang mga taong nanloko sa kanya. Ayaw sana ng dalagang iwan ng kanyang ama't ina, lalo na sa gitna ng kalagayan ng kanyang nanay Gemma, pero pinilit siya ng mga to. Sarili naman daw niya ang intindihin niya. Dahil wala naman siyang alam na ibang pupuntahan at wala rin siyang ibang malalapitan. Kaya napilitan si Anang humingi ng tulong kay Axel nang tumawag to para kamustahin siya. Hinahanap daw kasi siya ni Lorenzo at balak nga raw ng mga to, puntahan siya sa Siargao. Totoong kaibigan na raw ang turing sa kanya ni Axel, kaya siya nito tinulungan at inilihim din ito yon sa mga pinsan at kaibigan. Di na siya nagdalawang isip sumama kay Axel nang dalhin siya nila dito sa Paraiso. Dito raw nakatira doon ng mga magulang nitong sina Tere at Lia Mondragon. At di naman siya nagsisi dahil napakaganda ng isla. Annabelle!
Napalingon si Ana nang marinig niya ang pamilyar na boses na yon. Napangiti siya na makita niya si Francis. Ito ang kasalukuyang kapitan sa paraiso. Binata, mas matanda sa kanya na 8 taon. Bukod sa pagiging pinuno ng islang yon, si Francis din ang isa sa nagsisilbing asset kung bakit daw dinadayo ng mga turista ang paraiso. Artistahin at malamodelo kasi ang itsura nito. Si Francis ang literal na tall, dark and handsome na pinapangarap ng mga kababaihan. Good morning, Cap! Nakangiting bati ni Ana sa bata at gwapong kapitan. Mas pinili niya na Annabel ang ipakilalang pangalan sa lugar na yon dahil para mas maramdaman niyang nasa ibang lugar nga siya. Nagbabaka sakali siyang sa ganung paraan mabilis hihilom ang sugat sa puso niya. Saan ho ang punta niyo? Ikaw talaga, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo na akong pinupo. Ani Francis sa kunwaring nagrereklamong boses. Oo nga, at 30 na ako. Pero para lang naman tayo magkaedad. Kumukha ko lang pagbabasehan, di ba? Biro pa nito sa kanya nang tuluyan makalapit. Mukhang 22 nga lang po kayo. Pero kayo po ang kapitan sa lugar na to. Dapat lang naigalang ko po kayo. Katwiran niya. Napakamot sa ulo nito ang binata. Para naman kita maliligawan yan. Kung pinopo mo ko tuwing nakikita tayong dalawa. Kap! Pinanlakihan niya to ng mga mata. Dilingid kay Ana na nung una pa lang may interes na sa kanya si Francis. Ilang beses nung nagparamdam naliligawan siya pero kunwari na lang di niya pa alam yon. Total di pa rin to nagsasabi talaga sa kanya. Panay paramdam at pasaring lang. Baka kasi mali rin siya ng pagkaintindi at nabibigyan niya ng mali siyang kabaitang pinapakita nito sa kanya. Lalo na ang pagiging sweet. Ayaw lang niya na lalo siyang tuksohin ng mga taga-paraiso. Halos lahat kasi ng mga tao sa lugar na yon minamatch sila ni Francis. Siya raw ang nakatadhanang maging kapitana sa islang yon. Kayo talaga, Kap. Masyado ho kayong palabiro. Dinaan na lang ni Ana sa pagbibiro ang pagsagot. Dalabatid niya sa kanyang puso sa hindi pa siya handa na muling tumingin sa ibang lalaki. Hanggang ngayon nga nalilito pa rin siya kung sino ba talaga kina Lorenzo at Jason ang dumurog sa puso niya. Tumatanggi kasi ang dalaga na pakinggan ang kwento na alam daw ni Axel tungkol sa magkapatid. Hanggat maaari ayaw niya ng pag-usapan pa muna ang dalawang lalaking yon. Sige, ganito na lang, mamili ka. Mamaya ipa-cute na suggestion ni Francis. Itigil mo ang pagpupo sa akin o liligawan kita. Kasi ilang buwan na rin tayong magkakilala at magkasama dito sa isla, pero para ka pa ring others. Di napigilan ni Ana ang matawa. Isa sa mga nagustuhan niya sa karakter ni Francis ay ang pagiging cool at kwela nito. Para lang tong katropa kapag nakikipaghalubilo sa mga tao. Kahit dito mayaman tulad ni Jason at Lorenzo, totoong tao ito at hindi man loloko. Kung makajudge ka naman sa magkapatid, parang di ka rin nagpanggap na si Amelia. Kontra naman agad ng isipan niya. Ay syempre, mabilis na sagot ni Ana sabay tawa. Ititigil ko na lang pagpupo sa'yo. Para naman akong matandang binata kung makareact ka, Annabel. Lalo lang siyang natawa sa biro nito at natawa na lang din to. Ilang sandali pa masaya na sila nagkukwentuhan at sabay nang umalis sa dalampasigan. Halos katabi lang ng tinitirhan niyang bahay at pag-aari ng pamilya ni Axel ang nagsisilbing barangay hall ng Paraiso. Aba, kaya naman pala masaya si Kapitan Francis Kasama naman pala ang future kapitana. Biro sa kanila na isa sa kagawad na si Aling Mabel. 40 years old pero matandang dalaga. Nako kagawad, nakalimutan niyo ba ang hula ni Mang Isko sa inyo? Pabirong sagot ni Ana sa panunod ni Aling Mabel. Kilalang albularyo at faith healer sa lugar ang tinutukoy niya. Na nakaguhit daw ho sa palad ninyo ang maging kapitan na balang araw. Ibig sabihin ho kayo talaga ni Kapitan Francis ang nakatadhana. Nagkatawanan lang iba pang mga barangay officials. Namula naman si Aling Mabel habang tatawa lang si Francis. Game naman to sa kahit anong biruan. Diyos kong bata ka, Annabel. Gurang na ako para kay Kapitan, no? Kagawad naman. Walang gurang-gurang pagdating sa pag-ibig. Diba, Annabel? Baling sa kanya ni Francis pero tumawa lamang siya. Ewan ko sa'yo, Kap. Basta ako naniniwala na kayong dalawa talaga ni Aling Mabel ang nakatadhana. Kahit anong pa natin kay Mang Isko. At kapag nagkaanak kayo ng 12, hindi nyo problemang sanggunian. May mga kagawad na, may sekretary, may treasurer na kayo. May mga tanod pa. Lalo nagkatawanan ng mga taga-barangay na nakikinig at nakikisakay sa biruan. Si Aling Mabel halatang kinikilig na. Wala naman tong gusto kay Francis pero sino ba naman ang di kikiligin kung kasing gwapo ng kapitan ang irireto dito. Sa pagkakataong yon, sakalang napikon si Francis.
Akmang yayakapin siya pero biglang nanakbo si Ana hanggang sa makabalik sila sa dalampasigan. Para silang mga batang naghahabulan doon. Aliw na aliw sa kanila ang mga turista. Eksakto na abutan siya ni Francis at nahawakan sa kamay nang mabunggo si Ana sa matigas at malapad na katawan. Paglingon niya umaliwalas ang mukha na makilala kung sinong may-ari ng katawan na yon. Axel! Ngunit ang maliwalas na mukha niyon ng dalaga agad dumilim na makita kung sinong kasama nito. Hi Ana, bati nito sa kanya. Francis, how are you? Agad pinatigas ni Ana ang kanyang anyo, di nagabalang bawi ng kamay sa pagkakahawak ng kapitan. Hindi mo ako kailangan kumustahin, Lorenzo or Jason or whoever you are, dahil hindi tayo close. Axel, ano to? Akala ko ba walang makakaalam na nandito ako? I'm sorry. Sinundan niya ako. Sa bangka ko nalaman magkasabay kami papunta rito. Really? Napuno ng pang-uyam ang mukha ni Ana. Pagamat nakita niya sa itsura ni Axel, nagsasabi to ng totoo. Mayamay naramdaman niyang parang may humila sa kamay ni Francis na nakahawak sa kanya. Nalaki ang mata niya na makita ang lalong pagdilim ng mukha ni Lorenzo o ni Jason na pinilipit ang braso ng kapitan habang dinadala to palapit sa dagat at walang habas na tinulak doon. Napasigaw ang mga turista at mga lokal na nakatira sa pangyayari, habang si Ana na may nakatulala lang sa nasaksihan. Lorenzo, stop it! Malakas na sigaw ni Axel para awatin ang pinsan nang akmang susugurin itong muli ang kapitan.